Noong Mayo 3, 1822, lihim na iniwan ni Rizal ang Pilipinas sakay ng barkong SS Salvadora. Tanging ang kanyang kapatid na si Pasiano, dalawang kapatid na babae at iilang malalapit na kaibigan lamang ang nakakaalam ng kanyang pag-alis. Ito madaling tapusin mga kapatid. Alam kong mag-aalala mga magulang natin, ngunit alam ko na ito ang tama. Pepe, huwag kang mag-alala. Andito kami nagdarasal para sa iyo. At hindi ka namin hayaan matusya sa laban na ito. Kahit malayo ka, Pepe. Alam kong hindi papayag ang aking mga magulang na ako'y umalis sa Pilipinas. Natatakot sila sa mga panganib na maaaring dumating sa akin sa ibayong dagat. Ngunit ako'y may misyon, isang tungkulin na mas mahirap kaysa sa anumang pangamba. Iniwan ko ang aking bayan ng lihim dahil alam kong mas gagawin ko ang tama kung ako'y magtatagumpay sa aking pag-aaral. Ang laki ng hamon, ngunit malaki rin ang pag-asa. Kung ako'y mabibigo, tatanggapin ko ito bilang kalooban ng Diyos, ngunit kung ako naman ay magtatagumpay, dadalhin ko ang karunungan para sa kalayaan ng ating bayan. Nang malaman ng mga magulang ni Rizal ang kanyang pag-alis, labis ang kanilang pagdadalamhati, partikular ang kanyang ama na naging tahimik at nananatili sa kanyang silid. Natanggap namin ang telegrama na nagsasaad ng iyong pag-alis mula sa Calamba. Ang aming mga magulang ay labis na nalungkot. Lalo na ang aming ama na natahimik na nananatili sa kanyang kwarto at umiiyak. Tumangging maaliw kahit ng pamilya, pari o sinuman. Dahil dito at natatakot ako ang kanyang kalungkutan ay magdulot ng sakit. Ipinagtapat ko sa kanya ang buong katotohanan at tiniling na itago ito bilang lihim. Na kanyang ipinangako, sa wakas tila unti-unti siyang naaliw at bumabalik sa kanyang pangkaraniwang gawain. Ginawa ni Pasiano ang lahat upang matiyak na makalusot ang kanyang kapatid na si Rizal nang hindi mahuli ng mga Kastilang awtoridad, lalong-lalo na ng mga praile na laging naghahanap ng palusot upang hawakan siya sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin ni Rizal sa kanyang paglisan noong 1822 ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa medisina sa Europa. Ngunit higit pa rito, may lihim siyang misyon, ang pag-aralan ang mga buhay, kultura, batas at pamahalaan ng mga bansang Europeo upang maging handa sa paglaya ng Pilipinas mula sa mapaniil na pamumuno ng Espanya. Sa wakas, ako'y nasa Europa na. Bagaman kakaiba ang lugar na ito at iba ang mga tao, ang makita muli ang mga lumang kakilala ay nagpapagaan ng aking loob. Naipublish ang aking sanaysay na El Amor Patrio noong Agosto 20, 1882. Sa tulang iyon, inilarawan ko ang Pilipinas bilang isang mahalagang bayan karapat-dapat mahalin at protektahan. Nais kong ipabatid na ang pag-ibig sa bayan ang siyang pinakamapangyarihang pwersa sa mga dakilang gawa. Panahon ng kanyang pananatili sa Paris, natapos ni Rizal ang halos kalahati ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ang nobelang ito ay simula ng pagmulat ng mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas. Ang Noli Me Tangere ay isang liham ng pag-asa, pag-ibig at pakikibaka para sa ating inang bayan. Hindi ito matapos-tapos, ngunit bawat salita ay may dalang katotohanan na dapat marinig. Dahil sa kahirapan at kalungkutan, pati na rin ang pagiging dukha dahil naantala ang padalang allowance mula sa kanyang kapatid na si Pasiano. Kinakailangan ng ipagwalang halaga ni Rizal ang kanyang singsing na diamante at ipagbili ang kanyang mga aklat para may panghugas panglalanghap ng pagkain. Hindi ko inaakala na ang akdang Noli Me Tangere ay hindi mapapalathala. Nasa Berlin ako, wasak ang puso, nanghihina, at pinababaya ang sarili dahil sa gutom at kahirapan. Dati ko iniisip na araruhin at susunugin na lamang ang manuskripto,
sapagkat akala ko ito'y sumpa at dapat malipol. Pepe, narinig ko ang iyong paghihirap mula sa ating mga kaibigan. Hindi dapat nawawala ng pag-asa ang isang tunay na manunulat. Salamat, Maximo. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang paglimbag ng aking mga nobela. Intindihan ko rin ang alikain. Ito ang 300. Makakatulong ito sa iyo sa paglimbag ng No Limitang Ire. Huwag kang susuko. Salamat, Maximo. Sa tulong mo, mapabuhay muli ang aking nobela. Sa bawat hakbang ni Jose Rizal sa malalayong bayan ng Europa at Asya, dala niya ang pangarap ng isang malayang Pilipinas. Sa kabila ng gutom, lungkot at napakatinding pagsubok, hindi siya kailanman sumuko. Ang puso niyang punong-puno ng pagmamahal ay naging ilaw sa dilim ng kolonisasyon at katiwalian. Kaya ngayon, sa kanyang alaala at sa mga aral sa kanyang buhay, tawagin ko kayong mga kapwa Pilipino. Hindi natatapos ang laban ni Rizal sa kanyang paglalakbay. Ang laban na iyon ay laban natin lahat ngayon. Palaganapin ang pag-ibig sa bayan, ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang katotohanan.